Good morning, my dear brothers and sisters. Batiin yung katabi niyo ng good morning. Yan. Tanungin niyo ang pangalan niya, kunin niyo yung phone number. At good morning din po sa mga sumusubaybay sa atin, sa misang ito, sa kanilang mga tahanan, o kung saan man sila nagtatrabaho. Mga minamahal kong kapatid, halimbawa sa inyong panaginip ay nagpakita sa inyo si Jesus at tinanong kayo, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Ano ang inyong isasagot? Lord, sana po ay bumaba ang miracle bill ko. Yan. Yan. Mahal ng kuryente, no? Okay. O Lord, sana po ay tumaas-taas naman yung sweldo ko. O kaya ay maging mabait sa akin ng aking boss at bigyan ako ng bonus. Yan. O kaya ang dasal ng iba ay sana po ay sagutin na ako ng aking nililigawan. 10 years na akong nanliligaw eh. No, tagal-tagal na noon, ano? So, ano ang inyong isasagot kapag tinanong kayo ng Diyos, ano ang gusto niyong ibigay ko sa inyo? Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hari, yan ang narinig nating kwento. The Lord appeared to Solomon in a dream at night, and God said, ask something of me, and I will give it to you. At kagulat-gulat yung sagot ni Solomon. Give your servant an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. Bigyan mo ang iyong lingkod, Panginoon, ng isang pusong maunawain. Isang pusong marunong umunawa. Mga minamahal kong kapatid, kung ano man ang pinagdarasal ninyo, huwag nyo lang ipagdasal na sana ay mamatay na yung kaaway nyo. Hindi, okay? Pero yung mga hinihingi ninyo sa Panginoon, okay lang yun eh. Na tumaas ang inyong sweldo, bumaba ang singil ng Meralco, na magkaroon kayo ng kasintahan, na maging mapayapa ang inyong pamilya, na magkasundo na kayong magkakapatid. Yung mga yon ay okay lang. Pero ang panalangin ni Solomon ay kakaiba. Lord, give me an understanding heart. Bakit? Bakit yun ang kanyang hiniling? Hindi para sa kanyang sarili. Ha? Sabi niya, Lord, you have made me your servant king to succeed my father David. Pero bata pa ako. Hindi ko alam kung paano kumilos. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people so vast that it cannot be numbered or counted. So, ang hiniling ni Solomon ay isang bagay hindi para sa kanya. Humiling siya ng isang pusong marunong umunawa upang magawa niyang mapaglingkuran ang kanyang bayan. I think that is something that we should remember. That when we pray, we should not only pray for our own particular needs, we should also pray for the needs of other people. Baka naman kasi kapag tayo nagdadasal, 99% for us. Lord, give me this. Lord, give me that. Lord, let me be like this. Lord, let me be like that. 99% for us, for ourselves. And then 1% for more
for us. Today, my dear brothers and sisters, we are being reminded by Solomon, huwag mo lang ipagdasal ang sarili mong gusto. Huwag mo lang ipagdasal ang sarili mong pangangailangan. Ipagdasal mo din ang pangangailangan ng iyong kapwa. O, sige nga, kanina, nung pumasok kayo sa katedral at lumuhod kayo dyan at nagdasal, ano ang inyong ipinagdasal? Yan. Sige nga, suriin nyo. Ano ba yung inyong ipinagdasal? Sariling kahilingan lamang? O isinama din ninyo yung panalangin hinihiling ng iba? Bakit importante yon? Kasi kagaya ng narinig din natin sa unang pagbasa, kinalulugdan ng Diyos ang nagdadasal, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Kaya sabi dito sa unang pagbasa, the Lord was pleased, natuwa ang Panginoon, that Solomon made this request. Yan. Bakit ka dapat magdasal hindi lamang para sa sarili mong pangangailangan, kundi maging para sa pangangailangan ng ibang tao, sapagkat yon ay kalugod-lugod sa Diyos. The Lord was pleased to Solomon that Solomon made this request. At anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, because you have asked for this, an understanding heart, at hindi mo hiningi ang mahabang buhay para sa iyong sarili, hindi ka humingi ng yaman, hindi ka humingi ng tagumpay laban sa iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo ay isang maunawaing puso, ibibigay ko sa iyo ang hiningi mo at ibibigay ko pa rin sa iyo ang hindi mo hiningi. You see? That's why we should be praying for others. Because God will not only give us what we need, what we want, God will give us those things we did not even pray for. Di ba? Kaya ugaliin nating magdasal, hindi lamang para sa ating sariling pangangailangan, kundi maging para sa kailangan ng iba. Sapagkat hindi natin mahihigitan ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi ba nararanasan naman ninyo siguro yan eh? Alam nyo kasi kuminsan, ang problema natin, nagtatampo tayo sa Diyos dahil hindi ibinibigay ang ating hinihingi. Pero nakakalimutan natin, maraming ibinibigay ang Diyos sa atin na hindi naman natin hiningi. Di ba? Lord, ayoko na magdasal kasi hinihingi ko ito sa iyo pero hindi mo binibigay, ang tagal-tagal na. Pero nakakalimutan natin tignan yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. You know, God loves us so much. God is so generous that He will give us what we need. So mga minamahal kong kapatid, ang unang lesson sa atin ng unang pagbasa ay magdasal, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa iba. At ikalawa, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay napakabuti na ano pat ibibigay niya maging ang hindi natin hiningi. So, anong dapat nating maging tugon? Pasasalamat. Pasasalamat. Kanina ba nung nagising kayo, anong sinabi nyo?
Anong una niyong ginawa? Yun, kanina, paggising nyo, nung mamulat ang inyong mga mata, anong una niyong ginawa? Chinek nyo kung merong text message. Sana, paggising natin sa umaga, sabihin natin, Lord, thank you. Buhay pa ako. Hindi ako binangungot. No? Salamat po sa panibagong araw. At mamaya, bago kayo matulog, huwag niyong kalimutang pasalamatan ng Diyos. Lord, salamat po sa mga nangyari sa akin sa maghapong ito. Mabuti man, maganda man, o hindi. Let us always have grateful hearts. Let us also pray for understanding hearts. Amen.